Mga kapuso, makinig! Libo-libong kapuso po natin na nabiktima na ng investment scam. Nako, yan po'y matapos ilagak ang kanilang pera sa mga kumpanya sa pag-asang dumoble o humigit pa ito. Pero naglahong parang bulakoni. Kaya nga ho, etot kami talagang magbibigay sa inyo ng gabay para hindi humabiktima ng investment scam. Makakapanayan po natin ngayon si Attorney Lalaine Monserrate, Assistant Director ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission o SEC. Good morning, Attorney Monserrate. Good morning, Morning. Ms. Connie. Salamat po sa pagdalo sa unang hirit. Una-una, ano po ang investment scam? At ano ho ang mga senyales, red flags, ika nyo nga, para masabi na ang isang kumpanya ay scam o scheme? Una-una po, hindi mo muna malalaman kung scam yun. Kasi maganda ang mga sinasabi nila sa publiko. So, ang come-on po nila ay makuha yung pera mo para mapunta sa kanila. Magiging scam lang po yun kung hindi na nababayaran yung mga nag-invest. Yun na nga. Pero kung sa simula nababayaran Kaya nakakahikayat sila. Correct. Paano ho nila nagagawa yun? Paano ba ang scheme ng mga kumpanyang ganyan? Yan po kasi, may tinatawag tayong pyramid scam. Meron po tayong tinatawag na Ponzi scam. Okay. Yun po, pare-parehas lang po yung modus nila na kumuha ng mga investors. Pero ang kita po nila, hindi sa isang lehitimong business, pero galing lang po doon sa Pinapaikot mga lang nila. nasa ilalim, yung mga nag-invest din. Okay, so ano yung mga legal na mga titignan natin? Kunyari sa SEC, meron ba kayong guidelines kung ano yung dapat na meron ang isang kumpanya? Para po kasi maging legal ang pagkuhan sa publiko ng pera, kailangan po meron munang rehistro sa opisina namin bilang kumpanya. Okay. Kasi kung sinasabi natin fly-by-night lang, nag-create lang sila ng isang organisasyon, hindi nakarehistro sa DTI, hindi nakarehistro sa amin, mahirap po nating habulin yung mga tao na yon dahil wala po silang rehistro. So siguro, sir, para sa mga kapuso natin, ito hong mga may accreditation o may lisensya sa SEC, nasa website naman ho ninyo. So it's as simple as Googling, kung Yes. itong kumpanyang to, inaalok ako na ganitong investment, i-google nyo lang, Yes. makikita sa inyo. Meron Okay. po kaming list sa Very opisina basic yun. namin. Okay. Ano? Pero ako talaga ho, ang alam ko, hindi siya guarantee na just because naka-SEC siya, legitimate company Okay, na to. okay. Kasi meron din talaga Pero at least in first the step, past. kasi yung mga fly-by-night, at least ma-eliminate mo na Correct, agad. correct. Oo. Pero naalala ko, ma'am, di ba meron tayo a few years ago, naka-SEC to kompleto, tama? Yes, yes. Sabi ko nga po, hindi po sufficient na may rehistro sa amin. Kailangan po, para sila mag-offer o humingi o kumuha ng investment sa publiko, meron pa po kaming binibigay na permiso Yun. sa kanila para kumuha ng investment sa So publiko. maganda siguro hanapin din yun, ano? Kung sino man Correct. nag-aalok sa inyo ng investment, ano? Hindi, at saka meron tayo nag-uusapan. If it's too good to be true, anong sabi niya, ma'am? If it's too good to be true, it is not true. Okay, ano ho ba yung true, ma'am? Sa industry standard, ika nga, yung interest sa pinapangako ng mga to, 100%, doble in a very short period of time. Yung true, ano ho ba yung medyo realistic? Ang realistic po, ang mga malalaki pang ang kumpanya sa Pilipinas hindi makakapagbigay sa inyo ng ganong kalaki. Halimbawa, 33% in 18 days, wala pong makapagbibigay sa inyo ng isang malaking kumpanya na ganyang kataas. Yun. Kaya red flag po sa inyo na kung sobrang taas, hindi na po makatotohanan. So ano ho yung realistic? Para lang may idea yung mga Ma'am, kapuso trade ba natin. ito? Kung ang sa bangko nga po ay per annum po sila makakapagbigay yes, at 3%, may Okay. withholding tax pa yon. Oo. Bakit po makakapagbigay sa inyo ng 33% in 14 days or in 18 days? Walang tax? Sure ang guaranteed ang returns? Correct. Wala pong Mag-isip-isip. investment. Nako. Isip S. Pag may time, yan. Yun. So, at least pwede rin silang lumapit, ma'am, sa SEC kapag kami mga nabiktima. Madali po kaming lapitan. Wala po namang bayad ang pagpunta sa opisina. Ang pagtanong po sa email, wala pong madali lang po. At ang serbisyo po ng opisina, pag meron na po kayong problema, kailangan po namin pumunta kayo sa opisina. May libre po kami po kasi ang magiging prosecutor nyo, Yes. kayo po ang magiging witnesses namin. Baka naman pwede ho sila magtanong muna. Ano? May nag-alok sa inyong investment, itanong nyo muna sa Yan SEC. po ang pinakatamang Safest. gawin. Magtanong Bago po. maglabas ng pera. Yan. Ma'am, thank you very much po sa inyo pong ibinigay sa aming oras at sa paggising na maaga. Yan naman po si Attorney Lalaine Monserrate, Assistant Director ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Huwag Magbabalik pa rin po. magpaloko. Huwag Babalik ako ng magpaloko. hirit. Diyan lamang po kayo.